Hi guys! So, good evening sa inyong lahat. So, ito yung second vlog ko tungkol dun sa ano yung kailangan nyo kapag kukuha kayo ng One Health Pass. Yung na-scam na link na pagkuha ng One Health Pass. So, ngayon, second vlog ko to kasi ang dami nagtatanong sa akin. Since nandito na ako sa Pinas, hindi ko na talaga kayo marereplyan kasi talagang ang hirap ng internet, talagang nagpa-load ka na ng mahal. Ang hirap pa rin ng internet. So, gumawa na ako ng video kasi baka sabihin nyo, hindi ko naman kayo nire-reply tapos gumawa ako ng video nung una, 'di ba? So, gagawa na ako ngayon ng video na nandito na po lahat ng sagot. Ang link po kasi ng One Health Pass, na andun po siya sa pinakadulo ng video ko, ng first video ko. Ang legit po niyan is www.onehealthpass.com.ph. Yan po yung pinaka-legit link ng pagkuha ng One Health Pass. Number 2 po, yung nagtatanong po regarding sa PCR test, wala na po tayong PCR test sa pagkuha ng One Health Pass since nung May 31, 2022. Kaya nakahabol po ako na hindi ako kumuha ng PCR test. Pero ano po yung condition nun? Dapat first dose kayo ng vaccine, okay na. Second dose ng vaccine, okay na. At meron kayong booster shot. Kailangan meron kayong 3 vaccine para para hindi na kayo maisama sa PCR test. Kasi po, pag nag-register na kayo dun sa link ng One Health Pass, ang mangyayari nun, tatanungin dun kung vaksinado ka na ba, first na vaccine ka na ba, sasabihin mo, di ba, yes. First vaccine, second vaccine, yes, ganon. Pero pag wala kang booster, ang mangyayari dun sa option, kailangan meron kang nakalagay na PCR test result 24 hours bago ka mag-flight kung wala ka pong booster shot. Pero pag meron ka dun nakiin na booster shot at date ng booster shot mo, automatic, lalampasan mo na lang lahat yon, magpo-proceed ka na sa panibagong pipilapan. Ngayon po, ano po ang kailangan nyo sa pagkuha ng One Health Pass? Ang kailangan nyo po dyan, kailangan naka-ready na yung ticket nyo ng airlines. Kasi po, pag nag-fill up po kayo niya ng One Health Pass, tinatanong dyan kung anong airlines ang sasakyan nyo, kung anong flight number ng sasakyan ng airlines ang sasakyan nyo, anong seat number. So, kailangan po hawak nyo ang ticket nyo. Ganun po yun, para po mapipill upan nyo lahat ng maayos. Kahit hindi nyo po siya madaling fill upan, basta maayos nyo po siyang mapill upan at make it sure lang po na tama yung mga details na ilalagay nyo para hindi kayo maharang upon check-in po. Ang susunod po niya na mangyayari, di ba po, nag-login na kayo dun sa One Health Pass. Pag may One Health Pass na kayo, tapos na kayo mag-register, ang unang gagawin niyan, upon check-in, hinahanap na po ang ating One Health Pass. Hahanapin na siya agad sa'yo, ipapakita na sa'yo papakita mo na siya habang nakapila ka. Yung mga nagsasabi po na hindi na natin kailangan ng One Health Pass o tanggalin na natin kasi hindi kayo marunong sa cellphone, ganyan, mag-key in. Napakadali lang po mag-key in. Ang i-key in lang naman po is personal details nyo lang. Ang maiiba lang po doon is yung date ng vaccine nyo. Kasi first dose nyo anong date ginawa, second dose nyo anong date ginawa. Yun lang po yung maiiba doon. Hindi siya yung talagang mahirap na kailangan mong intindihin talaga. Kasi yung naka-input po sa details ng One Health Pass is personal details nyo lang din po. So, alam natin naman lahat kung ano yung mga personal details po natin, di ba? Ngayon po, ang pinaka-importante din po sa pag-fill up ng One Health Pass is yung flight nyo, yung ticket nyo bago kayo mag-flight. Ako nga po, ang ticket ko ngayong araw, June 1 ibinigay. Nag-flight ako ng June 2. So, upon waiting po ng aking flight, dun lang ako kumuha ng One Health Pass ko. So, upon check-in, di ba nga po, hinahanap na siya agad. Wala naman siyang kahasel-hasel kasi once na pinakita mo si One Health Pass, wala nang tanong po, wala na siyang tanong. Kunin nila yung pambaril nila, iba-barcode nila. Pag na-barcode nila, lalabas doon na okay na, kumpleto ko na ng vaccine, pwede kang pumasok sa Pilipinas. Dito po ako nanggaling sa Taipei Airport. Pag baril po niyan, okay na, pwede na akong mag-check-in no. Nung naka-check-in na po ako, pagdating lang din ng Pilipinas, ang gagawin lang po noon, titignan lang rin po yung One Health Pass nyo. Iba-barcode lang din po siya, babarilin lang din po siya, i-check yung barcode nyo kung talagang complete vaccine na kayo. So, bali po sa check-in, ang panggagalingan yung ibang bansa,
babarilin ng One Health Pass, i-check ang barcode. Pagdating nyo rin po sa Pilipinas upon arrival, i-check din po yan bago kayo makapasok ng immigration. Ganun lang po siya, hindi naman po siya talaga yung literal talaga na hassle. Ngayon po, dun sa mga nagtatanong paano nyo ipiprint yung One Health Pass nyo po, di ba? Naka-fill up na po kayo ng One Health Pass. After nyo pong mag-fill up, details nyo, pangalan nyo, kailan kayo binaksin, lahat-lahat yan na na-fill upan nyo na. First vaccine, okay ka na ba? Second vaccine, okay na ba? Anong date? Tapos yung booster shot mo, kung okay ka na ba ng booster shot, anong date? Di ba po? Once po na kumpleto ka na ng vaccine na with booster shot, ang mangyayari po nun, hindi ka na magpi-PCR test bago mag-flight. Napatupad po yan nung May 30, 2022. Kaya nga po nakapasok ako ng Pilipinas na walang PCR test. Kasi nag-start siya is May 30. Nag-flight ako June 2. Kaya po nakahabol ako doon. Yung sa mga nagtatanong po sa akin na ba't yung iba may PCR pa? May PCR po kayo kasi po wala kayong booster shot. Ang makakalusot lang ng One Health Pass na walang PCR test 24 hours bago mag-flight, yung mga kompleto ng vaccine with booster shot. Once na wala kayong booster shot, ang mangyayari po kasi pag fill up nyo ng vaccine 1, vaccine 2, sa vaccine 3 na booster shot, kailangan meron kayong ikiin na code. Code siya ng test result nyo ng PCR test. Ngayon, ang tanong po kasi doon, booster shot, meron ka na ba? Yes or no? Sasabihin mo ngayon, yes. Pag yes mo, automatic, next step ka na. Next step ka na lang ng fill up, tapos makukuha mo na ngayon yung One Health Pass mo. Ngayon, what if pagdating dun sa booster shot, nag-no ka? Pagdating mo dun sa no, ang susunod dun is column siya na please enter your PCR test result. Ganun po yun. So, kailangan, kapag alam nyo wala kayong booster, automatic, mag-PCR test kayo ng 24 hours bago kayo mag-flight. Pag alam nyo may booster kayo, hindi na po kailangan. Napatupad po yan nung May 30, 2022. So, swerte nga ako kasi nakalusot pa po ako sa ganyan eh. Doon sa mga nagsasabi na, paano yung tawag dito yung pag sa One Health Pass. Siyempre po, nung in-update po yan nung May 30, nagbago rin po ang pag-key-in. Nawala na nga rin po yung kailangan mong lagyan ng PCR test, no? Yung kumbaga, dati kasi pagka nag-key-in ka, kailangan may PCR ka. Kahit may booster ka, kailangan may PCR ka. Ngayon po, syempre, nag-update mo sila. Wala na rin po yun. Ganun lang po nun kadali. Pero, in my opinion po, mas maganda siya na may One Health Pass tayo. Kasi, di ba, pataas na pataas yung COVID. Ang nangyayari po kasi, pag may One Health Pass, hindi rin po abala sa atin, promise. Nag-flight ako, napakabilis ko nakalabas sa airport. Kasi po, pagpasok mo pa lang, pagbaba mo ng airport, pagpasok mo, titignan lang One Health Pass mo, baril lang sila. Tapos na, lakad ka na, ganun. Paano pa pag walang One Health Pass? Ang mangyayari po nun, check pa lahat ng details mo, lahat ng ano mo. Ganun lang po kadali mga kababayan. Kaya, dun sa mga nagsasabi na wag na natin parang iwelga yung tungkol sa One Health Pass, wag na lang po. Kasi, mas nakakatulong naman siya. Talagang, hindi naman talaga literal na sasabihin mong tsagain mong mag-key-in. Hindi ka, Google ka lang ng mga 10 minutes. Kahit hindi nga 10 minutes po, basta i-ready mo lang yung details mo ng ticket sa airport, ready mo yung passport number mo, i-ready mo yung vaccine card mo. Kasi, lahat ng ikikiin nyo, personal details nyo lang din po. Kaya hindi po siya ganun kahirap. Mas maganda rin po yung protocol nila na yun kasi lahat tayong papasok ng Pinas safe. Ang pangit naman po kasi na papasok tayo dito sa Pilipinas, hindi tayo vaksinado, diba? Tapos pupuntahan natin pamilya natin. Parang dinalahan lang natin sila ng mga COVID, ng mga virus, ganyan. Kasi katulad ko, nanggaling ako sa Taiwan, which is malala ang COVID doon nung time na yun. Kaya rin ako umuwi kasi buntis ako. So, pag uwi ko, 'di ba? Alam ko sa sarili ko na safe ako kasi kumpleto ako ng vaccine. Madedetect nila agad. Kaya alam mong safe ka. Pag inuwi mo yung pamilya mo, alam mong safe din sila, 'di ba? Kaya mas maganda din po na may One Health Pass. Ayun, pero mas maganda syempre yung nasa Pinas ka na kasi pasantol-santol ka na lang, no?
pasensya na guys kung ibinidyo ko na lang to kasi talagang hindi ko kayo ma-replyan. 'Di ba? Mainit lang talaga dito sa Pinas pero mas masarap naman dito pag kasama mo yung pamilya mo. Kaya lang talaga, yung mga nagre-reply, pasensya na kayo, hindi ko na talaga kayo ma-replyan. Kasi wala talagang signal dito. Mahirap talaga, hindi na rin ako active sa social media. Gawa nga ng, hindi nga makareply ko ng maayos. Kaya tong video na to sana panoorin nyo simula hanggang dulo para po maintindihan nyo na kasi nilahat ko na rin po ito. Pakiintindi na lang din po, no? Pasensya na po sa mga hindi ko nare-replyan. Bye-bye and God bless us all. Ba't hindi mo stop?